So ngayon pa lang, o di ba, 2 months na, hindi pa namin naayos doon sa SSS kasi ang dami nilang hinihingi. That time na pumunta ako doon, hinarap ko doon sa reception. Ano po ba ang importante? Ano po ba ang kailangan nyo dito? Itong waiver o itong affidavit? Kasi dito sa waiver may funeral benefit. And din dito sa affidavit ay funeral assistant. Ano po ba importante sa dalawa? Ginanong ko talaga yung reception kasi sabi ko hindi po biro, nakanotary po ito. Sabi niya, alam daw niya mahal daw magpanotary. Oo, kasi lahat ng hinihingi nyo, meron ng notary lahat. Hi sis! Welcome back to our channel. Ang inyong kasis, Gwen Angel. For today's video, so isi-share ko sa inyo yung mga na-experience ko regarding dito sa SSS. So dahil nga, meron tayong nilalakad na funeral assistance, marami tayong nilalakad mga sis sa SSS. Unang-una muna, yung funeral assistant muna. Monday kami pumunta doon, then pinauwi kami, hindi kami pinapasok kasi kung ano daw yung account number, yung last digit daw yun, kung number 4 siya, Tuesday daw kami babalik. And then, ang kailangan lang is death certificate, and then yung binayaran, and then kailangan mo daw may internet yung cellphone mo. So, kinabukasan, bumalik kami ni nanay, dala ko yung mga requirements na yun. And then, pinapasok ako, nakaupo ako, and then, maraming tao that time eh. So, nagmumove naman yung mga tao hanggang makarating ka sa reception para malaman nila kung ano yung concern mo o ano yung nilalakad mo. Then, yung doon ako sa reception, ang kailangan ko is funeral assistant. And then, sabi niya kung meron daw akong SSS number. Sabi ko meron. And then, chinek niya sa computer. Ang sabi sa akin ng reception, kung yung number ko daw is same pa din. Sabi ko hindi na kasi matagal na yung number na yan. And then, kailangan daw na may email. So, walang email yung application ko that time sa SSS. So, binigyan niya ako ng number, and then number 4, and then, ihintayin namin kung anong oras tatawagin yung number namin. So, tingin ko dun sa number 4, so, alam na kagad nila kung ano yung pinaprocess mo. Kasi ang nakalagay doon is, Social Security Member Data Change Request. So, yun ang kailangan, maayos mo na daw yung SSS information ko bago ako makapag-process sa funeral. So, ito na nga. So, ito na yung aking bagong form ng E4. Ito na yon. So, inayos nila yung birth okay naman yung SS number ko, yung pangalan, yung surname, yung middle initial, yung birth date ko, and then yung address, okay naman. Ang dinagdag lang nila dito is yung aking bagong cellphone number at email. And then, ang tanong ko sa kanya is kung meron pa kaming, kung babalik pa ako sa SSS, that time, o pag naayos ko na to, ang sabi sa akin ng nakausap ko, wala na daw. And then, binigyan niya ako dito ng web registration para dun ako mag-a-apply by online sa funeral assistant. So, ito na nga mga kasis. Dito sa SSS, funeral assistant, yung process namin dito, 1 buwan. Oo, 1 buwan mga kasis ha. And then, kailangan mong pumunta dun sa website ng SSS, makaregister ka. So, nakaregister kami. So, tuloy-tuloy. So, humingi ako ng tulong sa mga pinsan ko. So, yung pinsan ko, dito lang naman yung tabing bahay namin. So, ginawa namin tong application na to sa computer talaga. So, hindi sa cellphone. So, sa computer dun nila in-input. So, yung pinsan ko ang nag-i-input dun sa computer. And then, sabi niya sa akin kung nakaregister na ako. Nakaregister na ako. Kasi pag nakaregister ka na, wala nang problema kasi tuloy-tuloy ka na. Kasi yung sa funeral, ang hihingi lang naman sa funeral assistant is death certificate, funeral receipt, plus selfie mo na may kasamang bank account at ID number. So, yun na nga mga kasis, na i-process na namin ng pinsan ko, tuloy-tuloy na. And then, sabi niya, pag na-process na yan, kinabukasan, mag-i-email yung bangko kung okay na. Sasabihin, pag okay na, mga 1 week or days, papasok na yung account o yung hinulog ng SSS sa bangko mo. So, ito na nga mga kasis. Kinabukasan, na-receive ko na yung email and then pinorward ko sa pinsan ko. So, ang hinihingi naman ng SSS, talaga ang dami talagang
chorva. Oo. Ang hiningi nila is, kailangan ko daw ng, andito yan mga kasis, ang dami kong application dito. Ayan. So, kinabukasan na-receive na namin sa email, di ba? So, kailangan daw gumawa kami ng waiver ng funeral benefit. Ayan, funeral benefit na may notary and then may pirma ng abogado. So, ayun nakalagay mga kasi, so, January 25 ko pa nilakad. Oo. So, last month ko pa talaga siya inaayos. Nung January pa talaga inaayos lahat-lahat. January 25 ako nagpagawa ng waiver. And then, kinabukasan, pinoward namin sa SSS. So, kasabay ng lahat ng mga hinihingi nilang requirements, plus yung waiver, kinabukasan, nag-email na naman si SSS. Kailangan daw ng ito, na naman, affidavit. Ayan. So, kailangan naman daw ng affidavit of funeral expenses. Oo. That time, hindi ko muna pinilapan at hindi ko muna nilakad sa abogado. Oo. Kasi mga kasis, pag nagpapanotary ka, may bayad, wala naman libre ngayon. So, lahat yan, may bayad yan. Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo nang pumunta ako dun sa abogado na nagpagnotary ako. Maraming beses kasi meron pa akong ibang nilalakad. So, ito na yan. Ang nakakainis lang is, ang requirements lang naman doon is death certificate, receipt ng funeral receipt, plus bank account. So, ngayon ang dami nilang hinihingi. Merong waiver, funeral benefits, and then funeral expenses. Next week, bumalik kami ng SSS. Pero hindi ko muna pinanotary to. Pagbalik ko doon, so syempre pila na naman ako, kailangan na naman Tuesday kasi ang last digit ni tatay is 4. So Tuesday kami bumalik doon sa SSS. And then pagbalik ko doon, okay na. Then yung receptionist iba, may edad. Sabi ko sa kanya is, naka-register na kami by online and then okay na rin dun sa bangko, kaya lang po ang dami pong hinihingi ng SSS. Ang sabi niya wala daw silang hinihinging ganyan. Ma'am, nag-i-email po kayo, nag-i-email si SSS na kailangan ng waiver and then the following week na kailangan naman niya ng affidavit. So yun ang sabi ko sa kanya. And then dahil nga syempre lumilipas yung araw, lumilipas yung week, patagal ng patagal. So ngayon pa lang, di ba? 2 months na, hindi pa namin naayos doon sa SSS kasi ang dami nilang hinihingi. That time na pumunta ko doon, hinarap ko doon sa reception. Ano po ba ang importante? Ano po ba ang kailangan nyo dito? Itong waiver o itong affidavit? Kasi dito sa waiver may funeral benefit and din dito sa affidavit ay funeral assistant. Ano po ba importante sa dalawa? Ginanong ko talaga yung reception kasi sabi ko hindi po biro, nakanotary po ito. Sabi niya, alam daw niya mahal daw magpanotary. Oo, kasi lahat ng hinihingi nyo, meron ng notary lahat. Ngayon ang sabi niya, wala daw silang hinihinging ganito. Ano po yung ini-email nyo sa amin? Kailangan nyo ng waiver. Una sa lahat, ba't kailangan po ng waiver? Ako naman po yung nagbayad sa funeral. Bakit kailangan po ng waiver? Di po ba ang sabi niyo doon, kung sino po ang nagbayad doon sa funeral, siya po ang mag-claim sa funeral assistant. Bakit po may waiver? Wala naman po akong asawa. So, ang ginawa namin dito, mayroong pangalan ng nanay ko, sa baba pangalan ko. Then, ang sabi ng reception doon, mali daw, dapat daw hindi daw pangalan ng nanay ko, pangalan ko. Wala naman po akong asawa. Ano po ba talaga sa dalawa? Ngayon, ang tinignan niya, sabi niya daw, hindi daw nila kailangan to. Bakit po kayo humihingi ng ganito? Tapos, hindi naman po pala kailangan. So, syempre, ando doon ako habang ini-input namin tong mga application to na hiningi ng SSS. Alam ko kung ano yung sasabihin ko sa makakausap ko. Kasi hindi naman ako tanga na sabi niya mali-mali daw yung ini-input namin. Paano maging mali-mali yung ini-input namin? Application yun. Tanga ba kami para mali yung i-input namin at mali yung i-upload namin na isi-send sa inyo? Humingi kayo ng picture, humingi kayo ng ganyan, humingi kayo ng account number, humingi kayo ng death certificate. Yun, sasabihin nyo mali-mali ini-input namin. So that time, kasi akala niya,
tawag dito, akala niya ay mananalo siya sa akin. Syempre, alam ko yung mga ginagawa namin kasi hindi naman ikaw mag-i-input sa application mo kung mali-mali, di ba? Kasi ikaw yun eh. So, binigyan niya ako ng number sa table 2, yun naman ay para sa mga pension o dun yun sa mga funeral din. So, that time, naghintay kami ng 2 oras sa SSS dahil naka-break time yung nakaupo dun sa table 2. That time, hiningaan ako ng lalaki, oo, Becky pa naman yung humarap sa amin. Hiningi niya sa akin yung death certificate, hindi niya kinuha. Nagpa-photocopy siya ng isa, and then, ang sabi niya po sa amin, nag-interview siya kung sino daw yung mag-claim. Sabi ko, ako. Sabi niya, si mother ba, wala pa siyang ganap. Sabi niya, wala pa kasi nasa funeral assistant pa lang tayo. Wala pa tayo sa death claim at wala pa tayo sa pension. So, ako pa lang talaga ang naglalakad ng para dun sa funeral assistant. So, ito na nga mga kasis. In-interview kami ng lalaki, yung nandoon, and then, nag-photocopy siya ng death certificate. Tapos, ang sabi niya sa amin, babalik kami katapusan ng February. Ayan. Dahil daw, o, di ba, kung hindi pa ako nagreklamo, hindi pa nila aasikasuhin. Una sa lahat, halos lahat ng application ngayon, puro online. Puro online. So, pati magpa-follow up ka ng, pati hulog mo sa SSS, online na din. So, ang hirap, di ba? Katulad nito, yung funeral assistant, dapat kayo nag-aasikaso nito. Pero ang gusto niya mangyari, online. So, kami nag-aasikaso. Pag nagkaroon ng problema, kailangan namin mag-basis sa inyo kasi mali na naman. So, ito na nga mga kasis. Ang sabi daw doon, 2 daw yung account number ni tatay sa SSS. Paano naging 2? Siguro yung isa, yung binata pa si tatay. Yung pangalawa, kasi ang last digit na gamit niya is 4, hindi po 7. So, 4 last digit niya sa SS number. And then, nakakatanggap na po si tatay ng pension. Nagtaka lang kami, bakit naging 2 yung account number niya dito sa SSS. Kaya ang sabi niya, babalik daw kami ng katapusan ng February this month para daw malaman namin kung nabura na yung isang account. So, syempre, kailangan maayos dahil syempre, may asawa pa si tatay eh. So, yung pension, oo, alanganin naman, di ba? Sino makikinabang? Di ba dapat ang makinabang yung asawa kasi beneficiary niya yun. And then, tuloy yung hulog ng tatay ko sa inyo nung nabubuhay pa siya. Hanggang mag-pension siya. So, kailangan maayos ng SSS to. And then, kailangan ma-process na namin lahat. Kasi, going to 3 months na po namin pinaprocess tong SSS dyan sa inyo na mula ngayon, hindi pa namin nakukuha yung para sa amin. So, ayan. This end of February, babalik kami doon para malaman namin kung nabura na yung isang account. Na doon din kami nagulat bakit may isang account pa si tatay. So, yun lang mga kasi, shinare ko sa inyo na experience ko by SSS. Talagang ang dami nilang ganap, ang dami nilang hinihingi na mga requirements, pero hindi naman pala kailangan. So, yun lang mga kasi, maraming salamat. So, don't forget to like and subscribe.